nga, yung isang pambababoy nila, aside from yung mga sinisiwalat ni Attorney Respicio na kabulastugan ng COMELEC, ito yung isa sa ano natin, sa ipapakita natin, yung pagkakalusot ni Erwin Tulfo diyan sa na maging senador. Ito isang kabalinto na, isang kahayupan talaga na ginawa ng COMELEC. Kasi tiyan mo, yung butin na lang yung bagong henerasyon na proklama na nila, dinismiss nila. Pero yung sa Duterte Youth, hindi pa nila dinidismiss ha. Napakatagal na no, nakaupo na yung Duterte Youth ng 2019, 2022. Pangatlo na ito, tapos doon nila i-disqualify or doon nila hindi ipauupuin, di ba? Nag-garner yun ng 2.3 milyon na boto, pangalawa sa pinaka maraming boto sa party list, tapos hindi mo pauupuin. So talagang dito nagiging diktador na to si Garcia, at dapat talaga kalusin na ito. Itong si Garcia kailangan with all this pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, kailangan talaga ma-impeach ito. At di lang ma-impeach, kailangan talaga makulong ito. Dahil pinakikialaman nila, kinokorrupt nila yung demokrasya sa Pilipinas. Pakinggan muna natin itong balitang ito kay Erich Tulfo, and then i-play natin yung balita, yung pag-oppose noong nagdemanda sa kanya. Pwesto ni Senator-elect Erwin Tulfo. Yan ay matapos ibasura ng COMELEC ang disqualification case laban sa kanya. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong basihan sa desisyon ng COMELEC? Jiggy, dinismiss nga ng 2nd Division ng COMELEC yung inihayang disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Napagsama-sama raw kasi yung mga grounds ng reklamo sa iisang petisyon na labag sa Section 23 ng COMELEC Rules of Procedure. Nataon naman sa araw ng pag-dismiss ng disqualification case ang panunumpa ni Senator-elect Erwin Tulfo ng katapatan sa tungkulin sa harap ng isang barangay captain sa Maynila. Ikinalugod naman ni Tulfo ang mabilis na aksyon ng COMELEC. Even parang paulit-ulit na lang. Citizenship, nasagot na eh. Nasagot na, gago. Anong sagot mo? Ano ba sagot mo doon sa citizenship sa'yo? Anong sagot mo? Sinabi mo ba na nandugas ka talaga, na nandaya ka? Hindi ba inamin mo yan? Nagsilbi ka pa sa military? So ang sagot mo doon sa paratang sa iyo is oo, totoo. Totoo yung paratang sa akin. So dahil umamin ka na, okay na yun? Hindi yun eh. Hindi pwedeng ganun. Umamin ka doon sa kasalanan mo, therefore dapat mas lalo kang hindi umupo. Kasi nga may kasalanan ka eh. Ginawa mo bukod sa libelist ka na, dahil may guilty rin to sa kasong libel eh. Bukod sa nang libel ka na ng tao bilang isang broadcaster ba yan o isang media man, nandugas ka pa ng pagkakakilanlan mo. Tapos na-dismiss yung kaso mo, masaya ka dun. Walang honor sa isang taong mandurugas. Walang honor, walang pagpupugay sa pagkatao ng isang taong kawatan. Hindi ba? Tapos sasabihin mo na parang galit ka pa na nasagot na yan. Oo nga, nasagot mo nga, inamin mo, hindi mo nga pinabulaanan eh. Inamin mo yung pagkakasala mo tapos mauupo ka? Saan ka naman? So kung ang isang kriminal magnanakaw sa kaban ng bayan, umamin na nagnakaw siya, okay na yon? Pwede na siyang umupo dahil umamin na siya? Di ba? Hindi ka karapat-dapat dyan. Unang-una sa lahat, alam ni Marcoleta yan eh. Kaya nga lumabas yung yan dahil kay Marcoleta eh. Hindi ka na-confirm as DSWD Secretary dahil sa issue mo na yan. Dahil sa kaso mo na yan, hindi ka na-confirm as DSWD Secretary. Ibig sabihin, you're even disqualified to hold position in the cabinet because of that. Tapos, naging senador ka? Oo. Binuran nyo yun sa isip ng tao kasi nga, nakipagkasundo ka
kay Martin Romualdez na bagong Supremo, naipagkasundo ka kay Martin eh. Kaya nga biglang-bigla, sabi ko nga eh, imaginein mo ang P3WD, hindi sila makaupo. Hindi sila pinaupo sa Congress dahil sa substitution. Mantakin mo tong kupal na to, nag-substitute yan sa isang party list representative nila ng ACT-CIS para makaupo siya bilang congressman. Anong kapalit nun? Anong kapalit nung pag-upo niyan? Oh, syempre, magiging na siyang aso ni Romualdez at ng mga Marcos. O, kita mo, nagsusulong siya ng impeachment ni BP Sara. Binabanatan niya ang mga Duterte. Itong putang inan to, gumamit to, nagkautaw to eh. Sa mga Duterte, ginamit nito ang mga Duterte para sumikat siya. Kaya nga siya ginusto ng tao dahil ginamit niya yung mga Duterte. O tapos ngayon na ginawa siyang mambabatas nito ni Tambaluslos, pinayagan na magsilbi siya sa Congress kahit na questionable yung kanyang pagkakakilanlan dahil isa siyang Amerikano, nag-isang Amerikano. O, putya, ngayon, mayabang na, senador na. Paano naging senador? Kung DSWD nga, isang cabinet post, hindi siya na-confirm dahil doon, paano naging senador to? Kaya nga Comelec, kagaguhan na dinismiss niyo yung kaso. Unang-una sa lahat, sa Commission on Appointments, sa Kongreso, in-honor yun. Ilang beses na pinali yung citizenship. Nasagot naman na sana humingi nila sila sa Comelec dahil may dokumento kami na galing sa US Embassy. Sinasabi hindi ako US citizen. Sana humingi nila sila doon. Ang issue ng Yun daw, hindi daw siya US citizen. Yun daw ang sabi ng embassy. Pero ito, pakinggan natin yung sasabihin noong nagsampa ng kaso sa kanya. And kayo nang tumimbang kung itong Comelec ba na to ay talagang nag-a-adhere o tumatalima sa mandato nila. His Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity, Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Siyempre, yung US Embassy, kung ang pagbabasihan, yung pangalan niyang Erwin, talagang sasabihin ng US Embassy na hindi namin ano yan. Hindi namin citizen yan. Pero kung ang pagbabasihan natin yung pangalan niya sa Amerika na inamin naman niya, sana yun ang tinanong natin. Ito bang Erich na to, Sylvester? Ilang pangalan yan? Okay ba to? Sasabihin nila, yes, amin yan, tao na yan. Actually, hinahabol nga namin yan, dinugas kami yan eh. Yun sana ang lalabas kasi inamin naman niya na siya talaga yun eh. Actually, sinabi nga niya na dahil sa hirap ng buhay, ako ay bumili ng birth certificate. Tapos ganito, ganyan. So, there's no honor in doing those kind of things. Yung iskamin mo, yung isang bayan. Sabi ko nga sa iyo, kung yung Amerika iniskam niya, ang mga Duterte iniskam niya, paano kayo makakasiguro na ngayong senador na siya, magtatrabaho siya para sa inyo? Sabi niya, pag 3 taon, wala akong nagawa, ako kusa magre-resign. Bantayan ninyo kung may magagawa yan sa 3 taon. Diyan pa lang eh. May problema na tayo sa Comelec, diretso. Nabuko yan. Binawian siya ng US passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan, kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw, tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation, you proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that.
whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? Grabe naman, how much? How much do you value the Constitution? Akala ko how much is that doggy in the window? Yung pala, how much do you value? Ano yun? How much do you value your love for the country? Ganun ba yun? Akala ko, how much is your soul? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the US to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yon. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Ayan. Yan yung sinasabi natin na kabalbalan ngayong eleksyon. Ang dami. Bukod pa doon sa 17 million overvotes, ha? Ito pang mga disqualification cases na ito na lutong Macau. O, para sa akin, lutong Macau talaga to.